sa message ng Panginoon na inihanda para sa inyo? Pwede po ba tayo manalangin? Lagay po natin ating mga kamay sa ating puso. Sabihin natin, Panginoong Jesus, nais ko po maging tagasagawa ng iyong salita. Tulungan mo ako maging masunurin at maunawaan ang iyong mensahe sa araw na ito. Panginoon, isinusuko ko sa iyo ng buong buo ang aking buhay. Maghari ka, Panginoon, sa aking buhay. In Jesus' name. Amen and amen. Okay. So, ang ating pong topic for today, the mystery of giving. Sabihin, ang pagbibigay ay mayroong hiwaga, mayroong misteryo na nakabalot dito na hindi natin namamalayan, no? Ang kaaway, tayo ay nagagamit. Alam niyo ba na lahat ng bagay dito sa daigdig ay pag-aari ng Diyos? Tayo po ay hindi may-ari, tayo po ay tagapangasiwa lamang ng lahat ng pag-aari ng Panginoon. Kapag nakita ng Diyos na ikaw ay mapagkakatiwalaan, at sino ba yung mapagkakatiwalaan? Yung marunong mag-share kung anong meron siya. Iyon po yung mga mapagkakatiwalaan sa mga pag-aari ng Panginoon. So, the mystery of giving. Yan po yung ating title for today. So, Lucas 6:38, tingnan nyo po ito. Give and gifts, sabi nyo gifts, will be given to you, good measure, pressed down, shaken together, and running over, shall men, sabi nyo shall men, give into your bosom, for with the same measure that you use, it will be measured back to you. Ang sabi dito, magbigay daw tayo at bibigyan daw tayo ng mga regalo. Kita nyo, plural, gifts. Kanino raw manggagaling? Sa Diyos. Pero alam nyo po ba, pag tayo nagbigay, hindi automatic na manggagaling sa langit na darating ang pagpapala. Sino ang gagamitin ng Diyos? Ang sabi kanina doon sa word, pakilagay doon sa amplified, sabi dito, shall men. Sabi nyo, men. Give into your bosom. Ibibigay daw yan sa iyo ng tao. Nauutusan ng Diyos. At ang sabi, ilalagay daw yan sa kandungan mo. Pag tumanggap ka. Pero yung iba ba't hindi tumatanggap? Kasi hindi nagbibigay. Sabi mo nga sa katabi mo, huwag kang madamot. Yan. No? Kasi ang utos po ng Diyos ay magbigay. At ang sabi, at ikaw ay tatanggap. Kasi yung iba, ang gusto, doon sa tatanggap. Ay ang sabi ng Panginoon, para ka tumanggap, magbigay ka muna. Yun po yung paraan ng Panginoon. Ba't hindi po natin kaya subukan ng paraan ng Panginoon? Yung pagbibigay. Alam niyo po ba kung ano po yung sitwasyon niyo ngayon sa buhay? Yan po yung ginawa nyo doon. Gusto nyo ba after 10 years or after 5 years, ganyan pa rin ang buhay nyo? Kung ayaw nyo yung maging ganyan pa rin ang buhay ninyo, baguhin nyo na yung style ng pagbibigay nyo. Dapat mas mataas. Sa Diyos at sa kapwa. Kaya sabi kanina doon sa opening verse natin, kailangan sumagana tayo sa mabubuting gawa. At ang sabi ng Panginoon, lalawak daw ang iyong karunungan patungkol sa Kanya. Kaya yung iba hindi sumusunod sa Diyos, alam niyo ba? Kasi hindi kilala ang Diyos, kasi hindi nagpapakilala sa Kanya. Ang Diyos pala hindi nagpapakilala sa madadamot. Amen? Hindi pala nagpapakilala ang Diyos sa madadamot. Kaya ang buhay nila hanggang ngayon, ganun pa rin. Kung gusto nyo pong mabago ang buhay nyo sa susunod na panahon, baguhin nyo na po yung ginagawa nyo dati. Kailangan mas mag-exceed. Amen? Saan? Sa giving. Sabi mo sa giving. Kaya nga po ang ating topic ay mystery of giving. Meron pong misteryo sa pagbibigay.
Kaya ang demonyo, no, pinipili tayo na maging madamot, maging makasarili. Kasi walang pagpapala sa pagiging makasarili. Isaiah 55 verse 8. Ang sabi rito, for my thoughts are not your thoughts. Ang isipan ko ay hindi nyo isipan, sabi ng Panginoon. No? Nor your ways, my ways, says the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Sabi, ang aking isipan, sabi ng Panginoon, kung gaano raw kataas ang langit, halimbawa yan ang langit, ito yung lupa, ganyan daw, kalaki ang agwat ng isipan ng Diyos sa isipan natin. Kasi ang paraan ng tao, tumanggap ng tumanggap para mapagpala, di ba? Pero sabi ng Diyos, para ikaw ay tumanggap ng maraming gifts at may lalagay mo sa kandungan mo, ang sabi, hindi tumanggap ng tumanggap, hindi mangamkam ng mangamkam, magkurap ng magkurap. Ang sabi ng Panginoon, give. Amen? Ako po, sinubukan ko yan. Katulad nung nangyari sa akin, ako po'y may kaso dati. Ako po'y absuelto na. Sa isang kasalanang hindi ko naman ginawa. Anong ginawa ko? Nag-give po ako na nag-give sa mga nakakulong. Dahil ako po'y mayroong kaso. Dahil alam ko, once I give, ang sabi kasi ng Panginoon, ako daw ay tatanggap. Diba? At ang sabi, at ang pagtanggap daw, siksik, liglig at umaapaw. Gusto nyo ba yon? Yes! Gawin nyo yung first commandment. Ang sabi, give, bago ka raw mag-receive. At ang sabi, pag nag-receive ka, hindi katulad ng ibinigay mo. Pag nagbigay ka ng isa lang ba ang babalik? Hindi. Sabi ng Panginoon, pakilagay ulit sa Lucas 6:38, Amplified. Ang sabi nito, give and gifts shall be given to you. Sigurado. Kaya nga, faith, you must be fully convinced. Saan ba nanggagaling ang faith? Sa Word of God. Kaya po kayo pinagbabasa. Hindi mo pwedeng sabihin na meron kang pananalig, pero wala kang salita ng Diyos. Kasi dito po nanggagaling ang pananalig. Amen? Kaya sabi, nakasulat dito, sa Word of Faith, magbigay ka, at ikaw doon ay tatanggap ng regalo. Siksik, liglig at umaapaw. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Sino magbibigay sa'yo? Diyos ba? Sabi ng Diyos, hindi. Tao. Alam niyo ba kung bakit tayo nilikha ng Diyos na katulad niya? Para maging instrumento niya. Sa maraming tao. Kaya ang sabi, ang utos sa atin, maging sagana daw tayo sa mabubuting gawa. Pero hindi yun ang ginagawa natin. Sagana tayo sa kalokohan. Diba? Nagiging sagana tayo, wala tayong pakialam kung masama o mabuti ginagawa natin. Ang pinasasagana natin ay kasamaan. Kaya ayun, hindi kilala si Lord. Kasi hindi magpapakilala sa iyo si Lord. Para pala makilala mo siya, no? Hindi siya hinahanap na ganun. Dapat siya yung magpapakilala sa iyo. Paano siya magpapakilala? Sa mga generous. Sa mga mapagbigay. Doon pala siya nagpapakilala. Kaya pansinin niyo yung mapagbigay. Meron ba kayo nabalitaan na mapagbigay na naghirap? Di ba lalong dumadami yung kanilang pagpapala? At nakita ko to sa buhay ko. Kita nyo sa buhay ng nanay ko. No? Ba't hindi nyo subukan? Hindi na kayo dapat taker, dapat giver na kayo. Para maranasan nyo po yung misteryo, yung hiwaga ng pagbibigay. Pag-aaralan po natin yan dito sa isang babae, balo, mahirap, matanda, walang pera. Pero bakit nagkaroon ng misteryo sa kanyang buhay? Kaya nga sabi ng Panginoon, my thoughts, ang isipan ko hindi katulad ng sa inyo. Ang style nyo, bulok. Ang style ko, iba. Dahil ang Diyos nga po ang may-ari ng lahat ng bagay, kung sino yung nakikita niya mapagkakatiwalaan ng kanyang pag-aari, yun ang bibigyan niya ng bibigyan. Sino yung bibigyan ng bibigyan? Yung marunong magbigay.
Amen? Kahit na anong bagay yan, no? May narinig ako sa testimony. Palabigay daw yung kanyang nanay. Ano ba niya binibigay ng nanay mo? Kasi wala daw nagbibigay ng pera. Ano ba binibigay ng nanay mo? Kumot ho. Sanda mo ka na kumot ang dumating. Diba? Kasi kung ano po yung binhi na itinanim ninyo, yun din po yung aanihin nyo. Kung puro pagkain ang pinapakain mo, binibigay mo, magiging sagana ka sa pagkain. Kung lagi ka nagbibigay ng damit, dadami ang damit mo. Kung nagbibigay ka ng pera, dadami ang pera mo. Kung ano kasi yung binhi na ibinigay mo. Kasi yung bawat pagbibigay po natin, yan po'y binhi. Kaya pag wala po kayong seed, tanim sa buhay na ibang tao, tanim sa kaharian ng Diyos, huwag kayong umasa ng ani. Kaya yung iba walang inaani. Wala pa rin. Nung nakilala mo noon, hanggang ngayon, ganun pa rin. Bakit? Walang tanim. Pansinin nyo, ilagay natin sa literal. Nagtanim ako ng upo, patola, ampalaya. Palagay ninyo, ano mangyayari sa akin? After how many months? Aani ako. Siya naman, hindi nagtanim. Tapos, umaasa siya. Kaya pagdating ng pangangailangan niya, wala siyang maani. Bakit? Walang itinanim eh. Tanim means giving. Amen? Yung iba hindi kontento na pahingi. Yun lang ang reward mo, yung nahingi mo. Pero yung manggagaling sa Diyos na gifts, plural, gifts, napakadami nun. Gusto nyo bang maranasan yon? Amen. Ako din. At yun po'y nararanasan ko na. Ngayon, tingnan po natin tong istorya ng isang babaeng na napakahirap. No? Isang babae, balo, may isang anak, wala na siyang pagkain, kundi yung isang tinapay na lang at konting langis. At pag daw kinain niya na yon, bukas patay na siya. Pero hindi siya namatay. Bakit? Nagbigay. Amen? So, tingnan natin itong istorya ni Elijah at yung babae na balo. Unang Hari, 17, verse 1 to 7. Sabi rito, si Elias daw ay isang propeta na taga-Tisbe sa Gilead. Sinabi niya kay Ahab, saksi si Yahweh, ang buhay na Diyos ng Israel na aking pinaglilingkuran. Hindi uulan, ni hindi magkakahamog sa darating na taon hanggat hindi ko sinasabi. Ano ang prophecy ni Propeta Elijah? Si Elias. Hindi raw uulan. Alam niyo ba kung ilang taon ito? Sabi niyo, 3 taon. Grabe, 3 taon to. Bakit? Nagsalita si Propeta Elijah. Bakit naman siya nag-prophesy ng gano'n na 3 taon hindi uulan? Ano ba ang kasalanan ng bansa na ito? Bakit hindi uulan ng 3 taon? Ang sabi sa unang Hari, 16, 25, 26, ito yung dahilan ng hindi pag-ulan. Magugulat po kayo rito. Ang kasalanan po nila ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. Verse 25, unang Hari, 16, 25, 26. Ginawa ni Omri ang mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh. So, yun ang ginawa ni Omri. Ano yung hindi kalugod-lugod kay Yahweh? Sabi rito, naging masahol pa siya sa mga nauna sa kanyang mga hari. Verse 26, meron siyang tinularan. Sino ang tinularan niya? Si Jeroboam, na anak daw ni Nebat. Ibinunsod niya ang mga Israelita sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kaya, nagalit sino? So, nagagalit ang Panginoon kapag sumasamba ka sa Diyos-Diyosan, hindi sa Kanya. Ang tawag po sa Diyos natin ay Diyos ng Israel. Yun din po ba ang Diyos nyo? Amen. Ano? Ang sabi rito, kung babasahin nyo po yung pababa pa, nakalagay dyan, nilagay po dyan kung sino yung Diyos na yon. Si Baal at si Asherah. Si Baal po, alam nyo po ba itong Diyos na ito? Siya po yung storm God. Diyos ng mga
umuulan at bumabagyo. Ang tawag diyan sa Diyos na yan ay si Baal. Ito ngayon ang sinasamba ng mga Israel. Kaya nagalit ang Panginoon. Isipin mo, ang sinasamba nila ay Diyos na umuulan at Diyos na nagpapabagyo para bumuhos ang ulan. Pero ano ang ginawa ng Panginoon? Ginamit ang bibig ni Propeta Elias. Hindi uulan, 3 taon. At pag hindi umulan, ano nangyari? Siyempre magkakaroon ng tagtuyot. Diba? At sinabi ng Panginoon dito kung ano ang dahilan, kung bakit ayaw niyang magpaulan. Sa totoo lang, ang ulan po ay sa Diyos po nang gagaling. Amen? Si Asherah po, no? Dalawa po yung Diyos na sinasamba nila dyan. Si Baal, storm god, at si Asherah, Diyos ng kasaganaan. At dahil itong dalawang Diyos na to ang kanilang sinasamba, hiniyan ng Diyos ang dalawang Diyos-Diyosa na ito. Ano ginawa ng Panginoon? Hindi nagpaulan at nagkaroon ng matinding kahirapan dahil sa pagsamba nila dito sa dalawang Diyos na ito na ang tawag sa kanila ay Diyos ng ulan at Diyos ng kasaganaan. Nagkakaintindihan po ba tayo? Okay, ano ngayon na nangyari? Verse 2, 1 King 17 verse 2. Pagkatapos sinabi ni Elias, umalis ka rito at magtago ka sa batis ng Karit sa silangan ng Jordan. Bakit siya pinapalis ng Panginoon? Kasi nga po, hindi uulan. Okay? Pero ang lingkod ng Diyos na si Elias, sinabihan ng Panginoon, umalis ka dito sa Las Piñas. Pumunta ka dun sa Cavite. No? Ano ang gagawin doon? Ang sabi ng verse 4, maiinom mo ang tubig sa batis at may inutusan ako dong mga, sabi nyo, uwak. Okay. May inutusan akong mga uwak na maghahatid sa iyo ng pagkain. Sinunod nga ni Elias ang sinabi ni Yahweh. Lumakad siya at nanirahan sa mga batis ng Karit sa silangan ng Jordan. Verse 6, tingnan nyo. Umaga't hapon, may mga uwak na nagdadala sa kanya ng pagkain at sa batis naman siya nainom. Verse 7, ngunit dumating naman daw ang panahon na natuyo din ang batis. Bakit natuyo ang batis? Kasi nga hindi umuulan. Hello? Pero yung lingkod ng Diyos, halimbawa, kayo yung mga taga-Israel, sa inyo hindi umuulan. At dahil hindi umuulan, kasama ako doon, halimbawa ako yung Propeta Elias, sabi ng Lord sa akin, alis ka dyan, Susan. Pumunta ka sa Cavite. Doon. Meron kang mainom na tubig doon. At huwag kang mabahala doon sa kakainin mo. Meron akong utusan na uwak na magdadala sa iyo ng pagkain. Ang sabi, umaga't hapon. Wow! Isipin nyo, lingkod ng Diyos, ang nagdadala uwak, unclean bird, ginamit ng Diyos. So sa buhay natin, ano yon? Pwedeng gamitin ng Diyos yung mga unclean people na para magpadala sa iyo ng pera, magpadala sa iyo ng pagkain. At iyon ay nagbigay dahil inutusan ng Diyos. Yun yung mga uwak sa buhay natin. Amen! Alam nyo ba, katulad ni Elias, siya tinatawag na lingkod ng Diyos. Hindi siya pwedeng pabayaan ng Diyos. Kita nyo, nagbibigay ng utos ng Diyos na doon ka pumunta, akong bahala sa iyo. Kaya napakasarap po maglingkod sa Panginoon. Hindi ka magugutom. Amen. Dahil ang Diyos lagi merong naghahanda. Kahit uwak, kaya niyang pakatirin yan ng pagkain para ipadala sa kanyang mga lingkod. Sa kanyang mga anak. Kaya nga sabi ng Panginoon, di ba? Yung maya nga hindi ko pinababayaan na malaglag Kaya huwag kayo mag-alala. Mas mahalaga daw tayo sa maya. Amen? So napakabuti ng Panginoon. Pero tingnan ninyo, no? At nung natuyo na raw yung batis, wala nang mainom, eto ngayon ang nangyari. Verse 8, naka-receive na naman ng instruction si Propeta Elias. Paano siya nakaka-receive? Sabi nyo, through prayer. Yun. Kaya napakahalaga po ng pananalangin. Sa pananalangin po, nagbibigay ng instruction ng Panginoon. Amen? Verse 9. Ito, nag-utos uli ang Panginoon.
Umalis ka dito. Pumunta ka naman sa Sarepta, sa lupain ng Sidon. May inutusan ako doong isa namang uwak ba ulit? Sabi, isang byuda naman. Isang byuda na magpapakain sa iyo doon. Kita nyo ang Panginoon, bago ibigay yung utos, meron na siyang naunang utos na ikaw byuda. Papupuntahin ko dyan yung lingkod ko. Pakakainin mo ito. Wow! Sino may mga lingkod? Ito mga anak ng Diyos. Yung mga naglilingkod at nagpupuri sa Panginoon. Hindi lang po ito propeta. Tayo po ang binabanggit dito. Amen? Praise God, no? Verse 10. Ano nangyari? Nung binigyan siya ng command ng Panginoon, ang sabi rito, pumunta nga siya doon. So sinunod yung utos na ng Panginoon, yung narinig niya. Sabi, pumunta nga siya doon at nang papasok na siya sa pintuan ng lungsod, nakita niya ngayon doon yung byuda. Anong ginagawa? Namumulot daw ng panggatong. Sinabi niya sa babae, maaari po bang makiinom? Ano ngayon na nangyari? Aalis na yung babae para ikuha siya ng tubig, nang pahabol niyang sabihin, kung maaari, bigyan mo rin ako ng kapirasong tinapay. Sabihin, nagugutom na to kasi hindi siya hinatidan ng uwak. Diba? Sumagot ang babae, ito. Tingnan niyo yung sagot ng babae. Saksi si Yahweh, ang inyong buhay na Diyos. Hindi pa kasi kilala ng babaeng balo na to, ang Diyos ni Elias. Kaya ang salita niya, makikita niyo, no? Sumagot ang babae, saksi si Yahweh, ang inyong Diyos na buhay. Hindi niya sinabing, ang ating Diyos na buhay. Ibig sabihin, hindi ito Kristiyano. Amen? Kanina, uwak. Ngayon naman, isang hindi Kristiyano ang kinausap niya. At ang tindi, mahirap na, balo pa. At ang matindi, ito, alam po ni Yahweh, no, na wala na kaming tinapay. Mayroon pa kaming kaunting harina at isang patak na langis. Namumulat nga ako ng panggatong upang lutuin yun. At makakain man lang kami ng aking anak bago kami mamatay. Sobrang hirap. Sipin mo yun. Kumbaga ako, lingkod ako ng Diyos. Pinapunta ako dito sa babaeng balo. Na pala itong inassign ng Diyos na magpakain sa akin, wala palang pagkain, kundi kapirasong tinapay, yung harina, at konting langis. Yun lang yung kanya. At ang sabi rito, no, verse 13, kita nyo ang ginawa ng lingkod. Sinabi sa kanya ni Elias, pumunta ka, huwag kang mag-alala. Kasi yung babae, dahil nga iniisip niya, pag binigay ko tong pagkain na to, mamamatay ako. Mamamatay na kami ng anak ko. Bakit kailangan ibigay ko pa dito sa lingkod na ito? Alam yun ni Elias. Kaya sabi ni Elias, sinabi sa kanya ni Elias, huwag kang mag-alala. Pumunta ka na at gawin mo na ang iyong sinabi. Ngunit ipagluto mo muna ako ng isang maliit na tinapay. At pagkatapos magluto ka naman ng para sa inyo. 14. Sapagkat ganito ang sabi ni Yahweh, eto na, nagsalita na ang Panginoon sa pamamagitan ni Elias. Diyos ng Israel, hindi ninyo mauubos ang harina sa lalagyan at hindi na rin matutuyo ang langis sa tapayan hanggat hindi sumasapit ang takdang araw na papatakin ni Yahweh ang ulan. Kasi nga tagtuyot Wala silang makain, wala silang halaman na mabuhay. Wala talaga lahat. Kaya sabi, meron ako dito kapirasong tinapay tsaka kaunting langis. Yun lang. At ang gusto pa ng babae, bago siya mamatay, makakain man lang. Kaso parang hindi niya makakain, di ba? Dahil sabi nung propeta, ibigay mo sa akin yan, pakainin mo ako. Bago ka magluto ng sayo. Bakit kaya inuutos yun ni Elias? Alam niyo ba kung bakit? Alam ng Diyos na walang-wala ang babaeng ito. Nakatulad marami sa inyo. Walang-wala. Wala nga isaing Wala pamasahe. Di ba? Sana gayahin nyo yung ginawa ng babae. Tingnan nyo, verse 15.
Ginawa nga ng babae ang utos ni Elias at hindi naubos ang pagkain ni Elias at ng mag-ina sa loob ng maraming araw. Hindi nga naubos ang harina sa lalagyan at hindi rin natuyo ang langis sa sisidlan tulad ng sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ni Elias. Anong nakita nyo rito? Yung kanyang kaunting pera, yung kanyang kaunting pagkain, ibinigay sa lingkod ng Diyos. Hindi po sa lingkod ni Satanas, ha? Sa lingkod ng Diyos. Sasabi mo, pastora, yaman-yaman mo na nga eh. Ikaw pa bibigyan namin? Pero ganun po talaga. Kasi, kumbaga, ang bawat buhay po natin ay mga lupa. Dapat kung magtatanim po kayo, kung magbibigay po kayo, dapat tingnan nyo po kung mabuting tao yung binibigyan nyo. Huwag na huwag po kayong magbibigay dun sa halimbawa. Ito, para may pambili ka ng alak. Ito, pambili mo sigarilyo. Ito, pansugal mo. Huwag kayong magtatanim po dun sa tao na masasamang tao. Yun po yung mga tuyot na lupa. Hindi po yun matabang lupa. Sino ang tinatawag na matabang lupa? Yun po yung mga naglilingkod sa Diyos. Amen? Sa totoo lang, hindi ko na kailangan ng bigay ninyo. Dahil ako po, kaya po nagiging sagana, dahil itong tinuturo ko po sa inyo na to, isinagawa ko na ito. Nagbibigay na ako noong pa sa mga lingkod ng Diyos. At dun sa hindi nakakalam, I gave 150,000 sa ating head pastor just last week. And I gave 300,000 for this church. Bakit ako nagbibigay, nagtatanim ngayon? I am preparing for my future needs. Dahil gusto ko magkaroon tayo ng church na malaki. Kaya ako nagtatanim sa malalaking church. Nagtatanim ako sa lingkod ng Diyos. Dahil kung ano raw ang ginawa mo sa lingkod ng Diyos, bigyan mo lang daw yan ng tubig na malamig, ha? Hindi mainit, malamig. Yun daw reward ng pastor na yon, magiging reward mo din. Amen? Pakilagay, Matthew 10:42. Makikita nyo kung gaano katindi yung reward. Kaya dapat kung magbibigay po kayo, tingnan nyo kung bang yung taong binibigyan nyo baka mamaya sugarol yan. Tapos binibigyan mo ng pera, di parang sinustentuhan mo lang ang kanyang bisyo. Baka mamaya nagsasyabu. Di ba? Tapos binibigyan mo ng pera. Hindi tama. Di ba? Matthew 10:42. Wala? Okay. Sabi rito, anong dandaan? Tandaan daw natin. Ano ba yan? Dandaan daw. Sino man daw magbigay ng kahit isang basong malamig, kita nyo, hindi mainit, malamig na tubig sa isa sa mga maliliit na ito, dahil siya'y alagad ko o lingkod ko, siya'y tiyak na ano daw? Tatanggap ng gantimpala! Praise the Lord! Ang sabi nito, tiyak na tatanggap. Sino tatanggap? Yung nagbigay. Kanino? Sa lingkod ng Diyos. Kaya minsan pag may nanghihingi sa akin, sabi ko, alam nyo, dapat kayo nagbibigay sa akin eh. Dahil hindi kayo mapagpapala kung ako ang bigay ng bigay. Ako ang pagpapalain. Ang gusto ko kayo mapagpala. Amen! Praise the Lord! Kasi ito nga yung misteryo ng pagbibigay. Kaya ang misteryo dito, kita nyo yung babae, balo, wala nang pagkain, isang kain na lang, patay na raw sila. Pero ano nangyari? Dahil nagbigay sa lingkod ng Diyos. Diba? Hindi daw naubos ang harina, hindi natuyo ang langis for 3 years. Yung konting harina at konting langis, na-sustain sila. Bakit? Itinanim. Kanino? Sa lingkod ng Diyos. Kaya ako, ayan, nasabi ko yan sa nanay ko, nasabi ko yan sa ate ko, hindi nila ako maintindihan. Kasi matagal ko nang ginagawa. Ako, nagtanim po ako ng isang Revo na sasakyan sa pastor natin doon sa 13 Martires. Year 2002, I think. Kailan ako nag-harvest? Ngayon, I have 6 cars.
Bakit ako nag-harvest? Kasi may tinanim ako. Ngayon, papaalisin na sila dun sa kanilang lugar. Dahil tatayon daw ng SM. Namumroblema sila sa titirahan. At sa totoo lang, 8 taon nawala sa akin ang lupa ko dun sa Osorio. Tinubos ko po yun sa ate ko. Dahil binenta ko na. Pero tinubos ko ulit, binili ko ulit sa kanya. Sa halagang pagkakabenta ko sa kanya, 300,000. Pero ang kinuha ko lang pong bayad dito sa pastor natin, 150,000. Pero binayaran ko po yan ng 300. Why? Kasi I know, Pastor Alex ay lingkod ng Diyos. At sabi, tiyak na tatanggap ng gantimpala, ang sino mang magbigay, ang sabi, 1 basong tubig nga lang eh. May reward na eh. Yung panlupa ang ibigay mo. Wow! Are you getting this? Gusto ko mabuksan kayo. Gusto kong magsiyaman kayong lahat. Pero hindi mangyayari yung pag amen lang kayo ng amen tapos wala bigay. Kailangan nyo pong maging taga-sagawa ng salita para malaman ninyo na, teka, totoo pala. Totoo po talaga. No? At yan ay proven na po yan sa buhay ko. Proven na po yan. Si Pastor Alex po natin doon sa 13. Meron daw po siyang almost 10,000 or 11,000 na binigay sa kanya. Nagkaroon po kami ng seminar doon sa World Trade Center. Sabi nung pastor, si Cesar Castellano, magbigay kayo, seed. Inamo niya lahat ng pastor na nandun. Ibigay nyo yan. And after 3 months, itong October, November, December, September po yun eh. Bago matapos ang December, magkakaroon kayo. Either doon sa 4 na to, sasakyan, bahay, magiging maunlad ng iyong ministeryo. Nangyari po yung kay Pastor Alex kasi nagbigay siya. Ako hindi ako naka-attend noon kasi nabuhusan ako ng tubig, umuwi ako. Pero alam ko na nung nabuhusan ako ng tubig sa dinami-dami ng tao ron, ako yung nabuhusan ng tubig mula ulo hanggang kalahati ng katawan. Sabi ko. Pero pumasok na sa isip ko, merong malaking gagawin ng Diyos. At na-miss ko yun. Na-miss ko yun. Pina-attend ko po doon yung asawa ko at yung anak ko. Ako hindi ako dumating kasi timing po yun ng encounter ninyo dahil pinili ko na sunduin kayo. Yun yung araw na yun. But I miss the blessing. Kasi foreigner po yung Cesar Castellano, isang Kastila yata yun. No? Sayang. At nangyari po yun sa buhay ni Pastor Alex. Kasi every time po na magkakaroon po ng ganyan, kaya yung mga umattend doon sa Imus, kita nyo grabe yung hamon doon sa giving. At yung patotoo ni Pastor Oriel, totoo po yun. Meron daw po silang 5 milyon na pera sa church. Pero yung 5 milyon na yun, hindi kakasya doon sa pagpapagawa ng church nila. Ang kailangan nila para magawa yung church is 58 million. Ano ginawa niya sa 5 milyon? 580,000 million? 580 million. Ang kailangan niya, ang hawak niya po ay 5 milyon lang. Alam niyo po ba ginawa niya doon sa 5 milyon? Pumunta siya sa mga churches na may pangangailangan. Itinanim niya sa mga simbahan. Ano kailangan mo? Bubong? Eto. Ano kailangan mo? Silya? Eto. Ano kailangan mo? Piano? Eto. Nagtanim talaga siya doon sa gawain ng Diyos. Gusto ko po makita ninyo kung saan kayo dapat magtanim. Sa gawain po ng Diyos. Hindi po sa taong masasama na ikaw magpipinance ka doon sa mga kuratong baleleng, sa mga magnanakaw sa Quiapo, no? Huwag yun ay pipinance ninyo. Pag alam nyo po na iyon po ay tunay na lingkod ng Diyos, doon po kayo mag-seed. Amen? Si Anan nga po, natutuwa ako. Binigyan ko siya ng sweldo ngayon. Nung last na sweldo niya, binigyan niya akong 500. Itong araw na to, binigyan niya rin ako ng 500. Pero hindi niya pa alam tong mensahe ko na ito. Sabi ko, galing ha. Talagang nagtatanim ka ha. Kasi alam niya na. Kasi si Anan ay mawawalan po ng trabaho dahil tumigil na po ako. Kaya alam ko yung ginagawa niya. Nagtatanim po siya para doon sa
wala siyang trabaho, alam niyang susustentuhan siya ng Panginoon. Yun po yung power of giving. Yun yung mystery of giving. Amen? Ano pa ang nangyari? So, nangyari, nakasustain yung balong sa taggutom at tagtuyot dahil nagbigay doon sa lingkod ng Diyos. Nakakain sila for 3 years. Ano pa ang nangyari dahil sa kanyang pagbibigay? Meron pang isang misteryo na galing sa pagbibigay. Unang Hari, 17:24. Hindi nagtagal, nagkasakit daw ang anak ng biyudang yon. Lumuba ang sakit ng bata. Ang ano nangyari? Namatay. Grabe, kita nyo, no? Ito yung gusto kong makita yung misteryo dito sa pagbibigay. Patay, nabubuhay. Bakit? Meron siyang itinanim. Yan pong nanay ko, patotoo ko sa inyo. Alam nyo, nanay ko, mapagbigay po yan. Nagkaroon po yan ng sakit. Pero hindi po yung nagtatagal, saglit lang, gumagaling siya. Alam nyo ba ang dahilan? Dahil sa pagbibigay. Madali pong gumaling kapag nagbibigay. No? Verse 18, kaya't sinabi ng babae kay Elias, anong kinagagalit nyo sa akin, lingkod ng Diyos? Naparito ba kayo upang usumbatan ng aking mga kasalanan at patayin ang aking anak? Pansinin niyo po yung sumbatan ng kasalanan. Kasi alam ng babaeng ito, may kasalanan siya. Hindi siya Kristiyano eh. Namatay yung anak niya, pero alam nyo ginawa ng lingkod na ito, na pinakain ng biyudang ito? Sabi, akin na yung bata, sabi ni Elias. At kinuha niya ang bata, ipinamanhik sa itaas, sa silid ng kanyang tinutuluyan, inilagay niya ang bata sa kanyang higaan, at nanalangin. Pansinin niyo po ito, no? Dahil lingkod siya ng Diyos, alam niyo ba lahat ng lingkod ng Diyos, pinakikinggan ng Diyos? Oh! Ang sabi, at nanalangin, Yahweh, aking Diyos, ito ba ang iyong igaganti sa babaeng nagmagandang loob sa akin? Verse 21. 3 beses siyang dumapa sa bata at nanalangin ng ganito, Yahweh, aking Diyos, hinihiling ko pong muli ninyong buhayin ang batang ito. At ito po yung nangyari dahil lingkod siya ng Diyos. Dininig ni Yahweh ang dalangin ni Elias at muling nabuhay ang bata. Pwede mo natin palakpakan ng Panginoon. Bakit nabuhay yung bata? Kasi pinakain ng babaeng balo na ito, nasaksakan ng hirap, ang lingkod ng Diyos. Kaya kailangan ma-discern ninyo, tiyakin ninyo na ang bibigyan nyo ay hindi bula ang guro, hindi bula ang pastor, hindi bula ang Kristiyano. Amen? I believe that Pastor Alex is a man of God. I believe that Pastor Oriel is a man of God. Pag naniniwala kayong ganon, huwag po kayong mag-atubili to bless that man or that woman. Ang sabi, kahit nga isang sabi, baksong tubig lang. Tiyak na tatanggap ka raw ng gantimpala. Ito po ay mga susi. Kung paano po kayo masusustain for 3 years. Nakuha niyo po yung blessing dito? Nakuha niyo yung misteryo ng pagbibigay? Hindi niyo kayang ipaliwanag ito. Kaya nga sabi ng Panginoon, ang isipan ninyo, hindi ka pareho ng isip ko. Iba yung paraan niyo sa paraan ko. Amen? Matthew 25:40. Ang sabi nito, the king will reply, I tell you, wherever you did this for one of the least important of these followers of mine, you did it to me. Yung pala yun. Kapag ikaw daw pala ay nagbigay dun sa lingkod ng Diyos, hindi mo daw yun sa lingkod ng Diyos ginawa. Ano sabi ni Jesus? Ginawa daw natin yun sa Kanya. Kaya pala ang Diyos ang nagbabalik. Amen? Wow! Huwag niyo sasabihin niya, si Pastora hindi ko na bibigyan kasi mayaman na yan eh. Totoo naman, mayaman na ako eh. Di ba? Anak tayo ng Diyos eh. Sa totoo lang, naranasan ko ng lahat. Pero sabi ng Panginoon, kaya nga dapat, ngayon po ang ginagawa ko na lang talagang nagpapakabanal po.
Ginagawa ko pong pilit na mamuhay ng kalugod-lugod sa Diyos. Dahil merong pangako yun. Patuloy na magpapakilala sa iyo ang Panginoon. Amen? Titindi daw yung karunungan mo sa kanyang salita. Ang sarap kaya nun, na meron kang personal na kaya mong ipagmalaki si Jesus. Bakit? Kilala mo eh. Di ba ang pwede mo lang naman ipakilala yung kilala mo? Ba't hindi maipakilala ng iba si Jesus? Kasi hindi pa nagpapakilala sa kanya. Ba't hindi nagpapakilala? Kasi madamot. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Ano man daw ang gawin natin sa sino man, pastor o kristyanong tunay ang bibigyan ninyo. Ang sabi ng Panginoon, sa akin mo yang ginawa. Sabi ng Panginoong Jesus. Amen? Praise the Lord. Abi. Second Corinthians. Are you blessed? Amen. Wala nang madamot. Amen. Pilitin niyo po maging mapagbigay. You will see the power, the mystery of giving.